to Solo Living PH Hub. Podcast natin to. At isang maulan na umaga sa inyong lahat. I hope everyone's safe and dry sa kanilang mga tahanan. Okay, let me introduce ourselves first. I'm Erin. I'm Aubrey. And I'm Ayin, and we are your admods at Solo Living PH Hub. So for today's episode, anong meron para sa atin, Obs? Kasi parang medyo matagal tayo makakasama ng mga members natin at ng mga listeners natin. So, better siguro na kahit papano, mas makilala nila tayo. Kaya for today's episode, we would love to give 5 fun facts about us and ano yung mga gusto namin makilala kami sa podcast na to. Sino mag-start sa ating tatlo? So, syempre yung Queen Mother. Diba? Back to me. Back to you, girl. Sige, ako na. Hi everyone, I am Aubrey Rose Benaventura. Isa ako sa mga tao na may unnecessary H sa pangalan. Kasi yung Rose ko, may H, R-H-O-S-E. So yun, 5 fun facts about me. First, siguro let's start with yung mga personality test, astrology, and other stuff. I think na-share na rin naman natin to online. I am a Pisces Sun, Virgo Moon, Capricorn Rising. Human design ko is 5-1 Manifestor. And then, based on Gallup Strengths Finder, yung top strength ko is empathy. Pero hindi ako sure kung na-update na kasi I took the exam 3 years ago. Based naman dun sa 16 personalities, I am an ENFJT. So, ang Talaga? weird. Extroverts yan. Talaga? Yeah. No joke, nagulat ako. Ba't pa? Actually, nakikita ko na. Lumalabas Keep it na ba? Lumalabas na, girl. Ayan, very good. Ayun. Parang nothing special naman. For sure, tao pa rin. Yun yung first fun fact about me. Tuloy-tuloy ko na ba para hanggang Go! 5? So, Second, ano ba? I was born sa Cavite, pero yung family ko lumipat kami sa Mindoro. But right now, I'm living alone here sa Batangas. Pero parang marami nagtataka bakit daw wala akong punto. Which is, let me explain, no? Kasi, depende yun sa kausap. Alam mo yun, kapag nasa amin ako sa Mindoro, syempre, nakikibagay doon. E di, garne umimek, kayo ga, ay napapaano. Kaya parang niyat kakain din. ayan, narinig na namin yung may punto mo. Ayan. Super curious ako, ano yung punto sa sa Mindoro? Like, meron ba siyang distinction from the Batanggenyo accent or something? Kasi bilang sa kamay yung makakilala ko from Mindoro, kaya nagulat ako. Medyo same siya sa accent sa Batangas. Mahilig lang yung mga taga Mindoro sa ma. Halimbawa, makain, mapunta, gayon, ganon. Okay. Ganun yung salitaan doon. Pero walang masyadong pinagkaiba sa Batangas accent. Kasi magkalapit lang naman yung dalawa eh. So yun yung parang, kasi naman madalas ako sa Cavite or Manila, so normal Tagalog naman ako magsalita. Kaya wala masyadong punto. Third siguro is, I graduated as BS Accountancy. I took the board once, pero fortunately, hindi ako pumasa. I take it as a blessing in disguise kasi because of that, napalipat ako sa ibang industry, which is right now, nasa marketing space na ako. And so far, I love it here. Yun. So parang mas nakabuti sa akin na hindi ako naging CPA. Fourth siguro na fun fact about me, parang hindi na fun to. Tapos lang na yung fan mo. Oh, to be fair, fun fact pa rin to kasi Yeah, it's all about you. Oo, tsaka just to cut you in lang very quickly. So, sa social media presence, parang si Aubrey kasi yung silent. So, pero alam niya yung ano yung nangyayari sa buong SLPH Hub Communities, community. Kaya yun. Kaya I think it's a delight for the audience to finally see you in the flesh and to hear you. I mean, to get to relate to you. So, At fun ito fact rin pa yung rin yun. patunay na Keep going. Ito rin yung patunay na hindi ka AI. Yun yung gusto ko patunayan, hindi ako AI.
Ayun. Okay. Going back, fourth, ano ba? Ayun, alam ko na. Ito medyo fun fact to. I can be a cat mom, I can be a dog mom, Uh-huh. pero I can't be a fish mom. Di ko alam Ooh, kung bakit. Kasi 'di ba, parang may tilapia ka ba dyan, girl? Charot. parang ang hirap mag-alaga ng Tilapia! kasi first, kapag kakausapin mo sila, hindi sila sasagot. Unlike yung mga cat and dog, nag-aaw-aw, nagmameow-meow. And then, medyo na-overfeed ko. Kaya parang sobrang bilis nilang mamatay kapag nasa akin. So yun, I can't be a fish mom kasi I don't know how to be a good fish mom. Parang ang tagal na since nung huli kong alaga ng isda at hindi na ako umulit. Nadala. Mm. Ayun, last siguro, I am the eldest daughter sa family. Ako yung panganay. And so far, ako rin yung kauna-unahang nakapag-solo living doon sa direct family line namin. Kaya parang I can't stop talking about it kasi parang sobrang malaking achievement siya para sa akin. It is. It is. Ayun. Yes, actually. Ayun. That's it. Sana napatunayan ko na hindi ako AI because of this. Sinong gustong sumunod? Sinong gusto mag-share naman ng 5 fun Siyempre, facts? yun, next sa seniority, si Erin. Ay, true ba? Hindi to Hindi ko age na, ah. Not talking about the age ah. was about to say, charot. Kasi pag age, ako na yan. Pero syempre, hindi to about age. So, take it away, Actually, okay na ako Erin. yung nagigitnaan. Okay, so yeah. Okay, by the way, just to give you fun fact, sige, since wala akong surname sa Facebook, first fun fact, my full name is Erin Kyle Mendoza. Ganun lang kaikli yung pangalan ko. So, wag na kayo mag-expect alam yung mahaba. Charot. And then, second fun fact, I graduated BS Psychology. So, major in psychology ako, Bachelor of Science. But, hindi ko pinurse yung line ng psychology in pre-med, which is psychometrician or psychologist, psychiatrist, whatsoever. But I took board exam last 2017 for psychometrician. But yeah, unfortunately, I didn't pass. Since ilang score na lang din yun. Medyo heartbreak din sa akin yun. Kasi like, 4 points. Kaya nung dumating yung letter from PRC that moment, alam mo, naka-move on ka na. Yung naikinis ako sa PRC. Charot! Na parang ang tagal bago masend. Doon nalaman mo na yung result. Tapos, dumating ulit. So, relapse malala. Charot! Girl, alam mo yun talaga. Pero naka-move on na ako dun. So, di man ako nakapasa sa psychometrician. Parang na-realize ko din lately na ba? Kasi HR talaga ako. So, I took the board exam for Certified HR Associate and I passed. So, CHRA ako. So, yun yung license ko. Which is I'm pursuing currently on my job din. So, sa HR line din ako. And then, third fun fact, I think alam naman ng lahat na gala ako. But I've been to 35 out of 82 provinces in the Philippines. Wow! Achievement. Yeah, almost half. Charot. So, ayun. Pero kasi tinatry ko mag 82, hopefully, before I die. Bucket list ko siya. So, Mm-mm. kaya hindi rin pa ako nakakapag-international kasi yun nga, para Project 82 ako for, to pursue yung bucket list na yun. Of course, yun. And then, the other one is yung dream destination ko is Batanes. And then, for fun Ooh. fact, yeah. For fun fact, ayun. Ano pa ba? Hindi ako prepared. Charot. I love pink. So, mahilig ako sa pink. So, lahat ng bagay na makikita mo pink sa akin, ayan. So, hindi ko alam gano'n ako. So, papapakita ko puro pink dito. Medyo makalat yung desk ko, pero ayan. Ayan siya, I love pink. Then last, fun fact about me, ayun, siguro aside from my family background, eldest din ako, pero apat kami magkakapatid. So, ayun, so the eldest, and the same time din, na eldest din ako sa lahat ng pamangkin from my mother's side. Pero sa father's side, pangatlo ako.
Ayan. So, ayun, siguro fun fact that I could share. Medyo marami-rami. Kung 100, buti lang di 100. Kasi Parang feeling ko mauubusan next week ako. na tayo matatapos kung Oo, sakali. mga ilang days yun. Charot. Ayun, I think that's the fun fact that I could share, guys. Ikaw naman, Ayin, ano naman sa'yo? Ayun. So, thank you very much for that wonderful question. Okay, so I am the newest ad mod ng SLPH, and hopefully not the last, because we are growing. I think thriving community. So alam mo yun, nagfa-flourish talaga yung SLPH community these days. So a few things about me. So first, my name, you won't believe it, but I actually have 4 names. So, yes, my Oh full my, name, yes, my full name is Irene Frances Millie Ann De Jesus. So, imagine niyo na lang kung gaano kahirap sa end ko matutong magsulat lalo nung bata. Basta yun, kaya for a time, hindi ko talaga na-enjoy yung pagsusulat. Nito na lang tumanda ako. So, when I discovered journaling, dun ko mas na-appreciate yung pagsusulat. Ayun. Another thing is that I am a graduate of mass communications, major in broadcasting, but oh. I am an educator by profession. So I am an English as second language instructor. I do it on the side. It used to be my full time job, but I decided to change jobs last year. So I still teach on the side. Yes, thankfully marami pa rin nag-enroll sa mga classes. Pero my current day job is that I'm like a VA. So I work for an educational firm abroad. So thankfully, it's a work from home job. So hindi ko kailangang lumabas like mag-report to work or report to office, which I think is also a privilege na pinagpapasalamat ko. So, third fun fact about me is that ito lagi ko itong sinasabi sa mga nakakausap ko ng mga tao na boses ko yung puhunan ko. Like, literal, hindi ako sumali ng The Voice, but it's just that because of my voice, I was able to land a good job. I was able to establish a good career. So, yun, nagtuturo ako. So, syempre, boses yun. And at the same time, ano pa ba? Um, it also fostered my interest in learning languages. So, which somehow became helpful, especially nung nag-start ako magturo. And another thing is that boses ang punan ko kasi mahilig akong kumanta. And once in a while, medyo natatap in tayo to sing at events, especially mga kasal. Ganon. So, kaya malaking bagay sa akin tong boses ko. Sobrang pinagpapasalamat ko tong boses na meron ako right now. So, fourth fun fact about me, let's talk about personality and astrology. So, I am a Leo sun, Aries moon, and a Capricorn rising. In short, madamdamin. Joke lang. But according to my MBTI, also known as 16 personalities, I am an ENFP T. So also known as the campaigner. So I'm also known in my circles as the one who always motivates people to uh, get out of their comfort zones, and yun, basta laging taga-push, laging taga-motivate. And I think yung mga ad mods natin na kasama natin ngayon, like, they can vouch for it kasi thankfully naging kaibigan ko sila outside of the community. And lastly, fun fact about me is that kaliwete ako, but I play the guitar using my right hand. Ay, iba. Yes. Oo. Ang hirap trinay ko yung gitara na pang left-handed tsaka yung Oo. ukulele na pang left-handed. Hindi, nahihirapan ako lalong nawawala yung hand-eye coordination. Oo.
May question So, ako. yun. Paano kapag umaampas ka sa badminton? Left or right? Left. Left talaga. Left. Mm. Ayun. Sa pagsulat, yun, left left din yung gamit ko. Pero yun, bukod tangi sa gitara at sa Gitara. ukulele. Mm-mm. Right hand talaga yung gamit ko. Grabe. Doon ako di Ayun. ako maniwala sa pangalan mo eh. Kasi diba, I asked you last weekend, sabi ko, Ah, kaya pala ganun yung initials mo. yung? Oo. Yung initials mo. Ba't kaya apat? Ano meron? So, Oo. yung binulgar mo na yung full name mo. Oh my God, ang haba nga ng pangalan mo. The next struggle, paano ka nung tinuturuan ka magsulat? Di ba? Kasi syempre, nagtatantrums ka, bata ka. Di ba? Umiiyak ako noon talaga. No, lalo nung nung preschool. Nung kinder in particular. Kasi doon na yung, di ba, yung sinisimulan na yung pagsusulat. Ang hirap. Umiiyak talaga ako sa tita ko na sa lola ko noon. Kahit sino Oo. nagtuturo sa akin. Kaya, for a time, I really dreaded writing. But now, it's something that I really enjoy, especially in my Mm-mm. downtime. Yeah, actually, masaya magsulat. Ayan. So, eto, patunay talaga to sa audience natin, sa mga ka-solo living natin na we're real people. Hindi tayo AI, hindi tayo patatas, hindi tayo picture frame. Hindi po kami Ayun. scams. Charot. Uh, Hopefully, in our future episodes, maka-join sa atin yung isa sa mga beloved natin na co-ad mods. Co-ad mod rather. Sorry, yung teacher. So yun, hopefully si Cox, he's one of the most well-known, he's one of the well-known admods rather here sa Yeah. community. And yun, given his profession, he's unable to join us today. But like I said, hopefully in the future, makasama natin siya para mas makilala nyo rin siya. Mas makakonect kayo sa Yes. kanya. I think tanungin natin siya next episode. 500. Char! Yun. Yun. Ay, hindi. May special episode si Coco lang. Ganon. Hindi, ganun, oo nga. As requested. Charet! For sure, yun yung pinakamarami magiging audience. But yeah, Mhm. thank you so much guys. Alam niyo yun, parang yung mga shinare nyo ngayon, parang ilang beses na tayo nagkakasama, pero bago at bago pa rin yung nalalaman ko about you guys. So yun, kahit ako parang, may mga aha moment din ako dahil Aha. dito sa sharing na to. And let's parang proceed naman to the next agenda or question for this episode. Parang ano yung one thing na you'd like to be known for on our podcast? Parang saan nyo gustong makilala dito sa podcast? Kasi for sure, tayo bilang admods ng Solo Living Page Hub, magkakaiba rin tayo ng personality, magkakaiba nga rin tayo halos ng role sa Oo. community. Saan nyo gustong best na makilala kayo? No right or wrong naman dito. Teka, napaisip ako dun I think the eldest. Charing! Aray ko. Wait lang, Erin, medyo sumakit yung likod ko nung sinabi mo the eldest. Nag-bounce din sa akin eh. Charing! Ayun, sige. Oh, there's one thing na gusto kong makilala ko sa community. Alam niyo guys, hello. Kumusta? Hindi, joke lang. I think it's already a well-known fact na. Well known fact na yun. Hindi na kailangan. Oo. So, no need na yun. Pero kasi guys, talaga yun. On a serious note, if there's one thing I want people to know, want to be known for is being the ate of the community. I mean, I no longer consider SLPH Hub as, an ordinary social media group. It's already a community. I think the better word I can use is SLPH the SLPH community is already a family to me. And syempre, 'di ba, as the ate, you take care of your family. So, gusto ko yung
gusto ko na pag may magjo-join or may nangangailangan ng tulong sa community, yung they would feel secure, they would feel na accommodated sila, na may sasagot sa tanong nila, na hindi AI ang makakausap nila. Ganon. So yun ang gusto kong makilala ko, na yung ate na maaasahan, yung ate na yung ibang mga ka-community natin, maranasan nila what it's like to have an ate. So kung di man nila yun na-experience outside of the SLPH community, I'm here. We are here. Yes. Uy, walang iyakan. Si Oso. Parang ano no, namumugto na. Pakibalik. Rewind. Okay, so si Erin naman. Yeah. Ako, aside from being ate, but also to know na you will be inspired by others din. So, for me kasi, kumbaga, may inspire sa stories mo, hindi lang ikaw bilang ate, kasi I stand as ate na din in the family. Kung ikaw ate, may times naman na ako din, gusto ko rin ma-feel na ma-inspire ako with the story of other people din. At some point din na ma-feel ko na, which is sobrang thankful ako sa community, sa humble community na to ng SLPH, kasi naramdaman ko din somehow, like you, Mare, na may ate ako, ganun. Na kasi wala, to be honest, nung solo living din ako, and ever since talaga, wala akong avenue na mapagsabihan, kahit ang dal-dal-dal-dal ko. So, most of the time, strangers talaga yung kausap ko. So, ayun din. And at some point din, syempre, dahil may mga nako-connect kang ibang tao, may inspire ka din. Which is, nadala ko din siya sa SLPH kasi as a recruiter. As a recruiter din kasi, since nag-i-interview din ako ng mga candidates, ay hindi niya sinasabi ko sa ibang tao na ano yung masaya sa HR, yung may kausap ako. Actually, kahit nag interview ka, or of course, di ba, nakakapag-interview din naman kayo. Di ba? Kung ano yung mga na-share mo, di mo alam, may impact na pala doon sa tao. So, Totoo. parang doon pa lang na, uy, ganda naman, makes sense. Alam mo yun, may mga substance din yung mga pinag-uusapan. So, I want na makilala, hindi ako sa makilala yung community itself, na makaka-inspire tayo ng ibang tao sa vibes. May mga issues, may ano, di ba may iwas yung mga ganong drama. Ayun, pero kasi part siya eh. At least, doon sa mga ganong situation, natututo tayo, hindi lang tayo, but also the community. We need to improve. Kailangan natin, okay, at least, naging open tayo sa ganito na, may ganito pala nangyayari. So, parang nakaka-resolve din tayo on our own din. So, yun nga, parang naging bahay na din yung SLPH na kapag may sakuna, yan naman ganyan. Diba? May mga ganong part din eh. Kasi kahit sa bahay din, diba? May mga ganong drama din. So, para sa SLPH, ganun din siya. So, we will work on it as much as we want. So, yun, we as a moderators din na hangga't kaya namin makatulong, hindi lang the moderators, but also the community. Siyempre, may ibang inputs din yan sila and suggestions din na makakatulong din sa atin. And at the same time, yung mga inputs din natin as admins is makakatulong din sa community. Especially sa mga first-timer, and napansin ko din sa community is mga breadwinners karamihan. So, parang we are on the same page din. So, ayun, alam ko din sa inyo, Mare, may mga breadwinner din. Ayun, parang, how can I get through this? Paano ako alis sa mga ganito? Alam mo, yung mga generation trauma, anything na masasabi mo na pare-pareho tayong mga situation. So, parang doon pala, tutulungan tayo. And then, at the same time, yung iba doon na-overcome yung ganong situation. So, parang, yung iba, sinishare din yung stories nila. So, doon pa lang may natututunan na tayo. Wow, paano mo na, ano yun, nalagpasan? O yung iba naman, nagawa ko na to eh. Parang may mga ganong moments. So, yun, I want to know dun sa podcast natin, hindi lang tayo, but also the community, na maka-inspire tayo ng ibang tao.
din Mhm. siya. At maging Yes. instrument yung SLPH na isa sa example sa mga Yes. situation na sample ng Filipino toxic na alam ko nandun din lahat since PH. Hindi lang Mhm. naman siya applicable to PH din. Also, meron din naman sa other counterparts, mga situation. Ayun. I think it's safe to say that a good portion of our community members, mga ano sila, mas may awareness na when it Yes. comes to family dynamics, mas may awareness na sa sarili. And the good thing is that we have this we have the SLPH community that Mm-mm. opens this kind of awareness. We basically like-minded people, and ang natutuwa ako kasi pag may nakaka-interact ako sa mga community activities natin, nakakatuwa marinig yung mga kwento nila, yung experiences Exactly. nila, and at the Mm-mm. same time, yung walang pag-hold back sa pag-share nung wisdom na nag-gain nila from those experiences. And nakatuwa kasi it's becoming a culture here sa Yeah. SLPH. And I think it's something that we should continue to foster. Kasi lumalaki tayo. Like yung Tama. community, lumalaki, lumalawak yung scope. Uh, for everyone's knowledge, believe it or not, meron na tayong mga nare-reach outside Metro Manila. I mean, meron na tayong nare-reach from Camarines Sur, gano'n, from Yes. Ilocos, from Nueva Ecija. So, As yun. far as I remember, may nag-chat din sa akin, private message, may nagtanong kung may solo living PH hub ba na group sa Cebu. So, na-shock ako, sabi ko, oh, mabot na siya ng Visayas. Kasi, Mare, this is your chance. true, sabi ko nga as much as I want na pumunta na Cebu, kung may travel ako, ay minsan na mabit kita na ayun din kasi since asagala. Kaya, ayun din, sabi ko, maybe we can ask din the community kasi 36 plus na tayo eh. Imagine that. Hindi na maliit din yung Thousand, community. ah. Oo. So, parang you can ask them, malay mo, meron din dyan. O yung iba kasi, ayun nga, diba may nagtatanong, sino yung mga nandito sa place na to? Nandito ako. Tapos, ayun, makikita na natin, ay, nag-gathered sila doon, nag-meet up sila. Kasi madalas biglaan eh, di ba? So, yung mga ganong meet up pa lang. And at some point, di sa mga meet up na yun, hindi lang siya just a meet up only or kita-kita just to coffee but also kwentuhan din na may inspire ka din sa mga kwento. Some point din na, syempre marami na din akong sinipot na meetups. May times na ako yung nag-i-intro. So, yung mga ask questions ko, okay, name, age, and what brings you here? What brings you here? Anong reason mo? Bakit ka nandito? Tapos yung maririnig mo kwento, sobrang ano din, sponty. So, nakakatuwa lang din talaga marinig yung mga kwento ng mga tao sa SLPH na Mhm. unexpected din, diba? Ayun. Ikaw So, naman, thank Orbs. you. Oo Mm-mm. nga, si Obs naman. Ako naman, ano ba, paano ko gustong makilala? I want to be known as Aubrey, not as the admin, not as the mother. Yes, yes. The mother. Nawi-weirduhan Basta ako. wag God the mother, ha? Medyo iba yun. Iba yun. Oo. Ayun. Pero minsan kasi nawi-weirduhan ako pag may nakikita, may nakakasalamuha ako or nami-meet ako in person. Tapos ang tawag sa akin, "Uy, si admin." May pangalan naman ako. Ako si Aubrey. Pero yun, I want to be known as Aubrey na willing to listen intentionally and actively. Kasi as you all know, hindi naman ako sobrang madaldal or madalas tahimik lang ako, lalo na kapag mga bago ko palang nakikita. Pero rest assured naman na I can listen. So, ayun, parang yun lang yung gusto ko naman so far. Kasi right now, I'm super proud of what we have sa community natin. And gaya nga nung nabanggit nyo, sobrang thankful din ako sa mga members natin for actively participating. Kasi doon sa pagmamanage ng community, hindi lang tayo nagko-call out dun sa mga ganito, sa mga ganyan. May mga nag initiate na nagre-report na sa atin para, alam mo yun, mapanatili na safe space yung community natin, yung Solo Living PH Hub. So, I think yun lang naman so far.
Mhm. Mm. Actually, I have a follow-up question for OBS in particular kasi yun nga mas recently, mas visible ka. But at the same time, naintindihan namin na you also value your privacy and you're somehow selective din sa mga socials mo. But I wanted to ask you na what what convinced you to continue being visible? I mean, what convinced you to, to join yung mga socials natin more often? Alam mo ba, parang nung nagsimula kasi na magkaroon ng mga subgroups, parang naging part siya ng goal ko na gusto ko sana bawat activities, yung mga regular na activities, is mapuntahan ko kahit one time lang or Mhm. something. So, natry ko na kasi mag-join dun sa QC badminton, sa board games, tapos sa Fur Parents, and yan, sobrang madalas ako sa East Siders. Sorry. Shout out sa Eastsiders, ano natin, Shout community. out, guys. Ayan. Actually, mahilig po mag-ampo ng East. Thank you so much sa pag-ampon sa amin. But yun, isa rin sa kung bakit ko pino-pursue na ma-meet yung bawat or ma-meet yung mga members sa iba't ibang events is to really connect with them. Kasi I know na online hindi na ako masyadong visible. Sa Mhm. offline lalo na. Kaya tinatry ko talaga na kahit papaano naman is magpakita sa kanila and at the same time to personally thank them for initiating events, for parang participating nga sa mga activities natin. And I feel like mas magiging open sila sa akin kapag nakikita nila ako. Unlike na nakikita lang nila ako sa chat, sa mga post or something. Iba pa rin kasi yung interaction kapag merong in-person na And ano, that's na true. Yes. parang nakikita. So yun. Kaya gusto ko tinatry ko talaga na sumama sa iba't ibang activities. And right now, dahil medyo nawala na, medyo makakaunti na yung load ko. So, yun, pwede na akong i-invite as long as free ako Ayan. and try to go. Yan. Ayan. No, saktong-sakto si Ayan. Erin, nagpo-prepare na, oh. Maghahanda ng kumuha ng lisensya, so masusuntukin na, Obs. Or, kung gusto nyo naman, po yun din sa akin, ganon. Pero wag naman buong community ha. Guys, Yung may guys, okay. disclaimer ayoko nang may pa-zigzag, utang na loob, at paahon. Dahil malo. Pero kung automatic, sige, G. Ayan, ayan. So, yung follow-up question ko naman is for Erin. I mean, I think Erin is one of our busiest ad mods in the community. She's also one of the most visible ad mods out there. Like, kahit saan kasigurong community activity mapadpad, alam mo yun, imposibleng hindi ma-recognize si Erin. So yun, I wanted to ask you, like, how do you manage, being a professional, being an HR professional rather, and being an ad mod at the same time? Kasi parehas yan na tasking eh. So paano mo siya na-juggle? Ayun. At first kasi, nung ginawa kong moderator, actually, sobrang unexpected nito. Since naging moderator ako nung January. So, Mhm. parang literal na pagising ko, Huy, ba't moderator na ako dito? So, kasi parang if I'm not mistaken, first meet up ko talaga sa community, first meet up ko talaga is the QC Hub. So, doon, parang kasi Mhm. doon ko na-meet din yung mga first person din. The same time, QC Hub slash Travelers Hub. Kasi yun yung binalish ko lang. Kasi as I remember the purpose of joining this group talaga is naghanap ako ng travel buddy. Kasi madalas mag-isa Mhm. lang ako gumala. So, and Oo. then as time goes by, ayan, dahil nga nung first meet up ko sa QC Hub, dun na parang sabi na, uy, may group yung Manda Pasig, Makati, ganyan. Kasi yung iba pala is dumadayo. So, Mhm. nakikigulo din sila. Kahit hindi naman sila taga-QC, dumadayo sila. Which is sabi ko, uy, bet ko yan. Kasi same energy na mahilig din dumayo. So, North, I think ang madalas ko talaga is talaga eh, lately, Oo. na dayo. So, yun, juggle ko siya kasi pag weekdays, ayun, alam niyo naman dyan, busy ako sa payroll.
Tapos kapag nakakasingit during work hours, kasi hindi naman sa ano, pag nakakasingit ako, hindi naman kasi pinagbabawal yung phone sa amin sa area namin. So, pwede naman ako mag-phone. So, napapasilip ako, react-react, or kapag may active doon na conversation, singit-singit, ganyan. Then after that, o mamaya na, meron ulit akong task sa work. Ganyan. So, gano'n ko siya, ano, parang kumbaga, pag may extra time ako, kay SLPH, but frankly speaking din, may dumating sa times na down kaming mga moderators. So, before ka maging mod, ayun, may times na nag-down ang ano, moderators, which is hindi alam ng community. And then some point din nagtaka lang din yung iba. Siguro yung iba kapag lurker, uy, ba't isa na lang yung moderator? Dumating sa point na pinachikik kami ni Obs. Just to share, guys. Kasi down kaming tatlo nun. So, may pinagdadaanan yung isa, may pinagdadaanan ako, may pinagdadaanan din. Kasi ako, nagkasabay-sabay din ako nung that time. Tapos, so hindi ko na ma-juggle. And then, nung medyo nakaahon na sa isa, okay. Sabi ko lang kay Obs, Obs, sige, balik mo na ako, kaya ko na. So, parang gano'n. Nakakatuwa lang din kasi na kahit din may times na, di ba, na-overwhelm ka din sa social media. And at the same time, may meet-ups na ganyan. So, kapag deactivated ako sa social media, syempre, chinichika din naman sa akin nung isang moderator na, sama ka na, ganyan, di ba? So, sineshare niya. Sabi ko, sige, palista na lang. Kasi, nag-left din ako sa ibang GC na hindi ko rin talaga sobrang active din. Or I mean, trinay ko din namang makipag-connect din naman somehow. So, kapag may invitation, sige, go. Check ko yung calendar ko or kung kaya ng time ko. Kaya sabi ni, sa sub-mode na si Javi. Kung sino ba una mag-invite, sige, ayun yung una sa press 1. Kasi gano'n ako, kung sino una mag-invite, sige, press 1. Pero kung pasok naman at di na kaya naman ng energy, guys, wait lang. Atras muna ako kasi kailangan ko mag-reserve ng energy. And some point, ayun, as much as I can, kaya kong siputin lahat. Ayun, basta pasok sa schedule ko. Pero kung weekdays, guys, I so sorry, sa work ko siya. Dahil ang schedule ng work ko is mid-shift. So, hindi siya day shift or night shift. Nasa gitna. So, medyo ano, ayan, Get. yun. Pero kung invite niyo ako for co-working naman ng weekdays, I'll go for it. Basta yung malapit at malakas yung internet, guys, utang na lang kasi may calls ako eh. Ayaw mo na Lalo, bang bumalik sa bahay ko? Joke. pare, sinabi ko na Dulo-dulo sa'yo, tayo. sinabi ko na sa'yo, mag-iiwan ako ng gamit unti-unti dyan. Alam mo na yon. Sinabi ko Ay, kasi sa nako. kanya. Kaya yun. Parang minamanage ko din. Weekends kasi yung parang off ko din talaga. So yun. Kapag may invite, I'll go for it naman. Pero pag di kaya ng energy, which is doon ko natutunan din. This year ko lang din natutunan kasi sobrang extreme din kasi times yung personality ko, yung emotions ko din eh. So, sige, Mhm. go, go. May mga impulsive decisions din naman ako. So, parang, sige, wait lang. So, may biglang bagsak na yung energy. Kaya, ayun din, manage lang din. Ang madalas ko kasama sa mga drive ng meetups din talaga si Francis, which is sa badminton. Sila din naglalaro na Mhm. rin ako sa badminton. So, yun, especially nung nakabalik na ako sa Manila ulit. So, yun, mas nagkaroon ng maraming time. Ayan. And then, actually, I want to ask Ayin. Kasi yun, yes, Mm. is Basta fresh wag math mod. ha. Same. Kasi hindi ko rin alam yung ibibigay sa yung problem kung math. Actually, si Ayin, ayun, para before siya maging moderator, we asked them, guys, actually si Ayin, parang nakita namin how dedicated she is sa SLPH. Ayun. So, yun, my question is, wow, ngayon sabi ko, ayun, ano yung isa sa motivation mo, o motivation talaga, na magiging visible, although hindi ka pa moderator, lalo na naging moderator ka, ano yung nagpo-push sa'yo na maging active dito sa community, especially sobrang visible mo talaga? Okay. Actually, that's a very good question. I do have two things in mind. First is that I've always been a conversation starter. Yes, Um, actually. kasi, I mean, a single conversation can change everything eh.
So, alam mo yun, minsan may naghihintay lang na mag-initiate ng conversation, yung mag-initiate ng chika. Kaya nga, di ba? Anong kwento mo? Yes. Chika muna yan. So, Oo. yun. Our Mm-mm. tagline. And most of the time, it works like a charm. Kasi I remember the first time I posted something sa hub natin. I think it was about cooking, like my love for cooking. Tapos nagulat ako kasi ang dami ng reaction. So it turns out pala marami ring mga foodie sa community. Tapos marami palang naglo-look forward na magkaroon ng food related na event sa community natin. Hence I first became a co-admin rather dun sa cooking and baking GC natin. So yun, and isa sa mga naging pa-event natin early this year was yung post-Valentine picnic. So yun, everyone gets to bring something. Pwede, yung iba special, yung mga specialties nila, yung iba yung mga favorite snacks nila or mga comfort food nila, which again, nag-stem siya sa isang conversation na binuksan ko. And second thing is that aside from being a conversation starter, I love paying things forward. So yun yung yun ang mindset ko ngayon. If there is something that contributes to my healing right now, I alam ko maraming beses ko nang sinabi to outside of this podcast na isa si SLPH sa nagdala din talaga ng healing sa akin as an individual. And I want to pay that forward sa community. Like, yung mga naghahanap ng mga bagong kaibigan, bagong kasama, bagong circle, especially dun sa mga bago sa pamumuhay mag-isa. Yun. So, I want to pay I want to pay that forward. Yung the way na tinanggap ako, the way ako na, alam mo yun, nakahanap ng mga kaibigan dito sa community na to, it's something that I want to pay forward. Regardless kung ano man yung background natin sa buhay, regardless of the personalities, but for as long as people want and for as long as people show their interest na maging part of the community, I'll pay forward. Isa ako sa mga tao dito sa SLPH na ayun, pwede mo makatsikahan kung hindi ka sanay sa mga malalaking gatherings. So, ayun, two things. Conversation starter ako. And second, I'm doing what I'm doing. I embraced the role rather because I want to pay forward. Wow. Actually, babouch ko to si Mare kasi sobrang madaldal din to. Siguro din nga kaya di kami nag-click kasi pareho kami madaldal. Parang wala kami dull moments din talaga. And at the same time, yung Oo. mga kwentuhan natin, di ba, Obs? Parang, alam mo yung may substance. Hindi lang siya sobrang random. Parang may substance din na bigla na lang, uy, nagkakaroon tayo ng enlightenment sa isa't isa. Kami ilaw, charot. So, ayun. Sobrang inspiring din talaga ng kwento ni Maring Ayin. Same as me din talaga na, ay din, nagpipay it forward din talaga ako. Of course, sa mga tumulong din sa akin. So, in that way din, parang kumbaga, yun yung give back mo din. As I remember kasi sa isang mentor ko na sabi, parang hindi ko alam paano ko babawi. Then sabi niya, pay it forward na lang to other people na who are seeking help. So, which is what am Mhm. I doing? Ayun. Totoo. Ayun. Siguro ito yung magiging huling tanong ko para sa ating tatlo. So, what is something you love about the people in the community? So, it's not about us, Admonsi, but the people that built this community. I mean, the people that make this community possible. Sa'kin ayun, ako yung magsimula 'no. Mm. Sa'kin siguro first is relatability. Parang dahil nga mag-isa tayo, parang feeling kasi rin natin parang mag-isa tayo, pero nagkaroon kasi ng community, nakaka-relate ka dun sa mga
na-experience nila, dun sa mga pinagdadaanan nila, dun sa mga questions nila. Parang dun ko na-realize, hindi pala unique masyado yung pinagdadaanan ko right now. And for sure, somehow, may makakatulong at makakatulong din sa akin. Kasi meron nang nakadaan doon or meron nang naging ganun yung experience. Second, the favorite ko sa community is yung pagiging open. Like nabanggit nyo nga kanina, sobrang mapagbigay ng mga members when it comes to sharing things. Hindi lang dun sa mga learnings nila, but also some tips, tricks, and other strategies sa pagiging solo living. And last na favorite ko is parang you can easily adopt different personalities from different personalities. Or ako lang to siguro. And at the same time, marami ka rin makikilalang iba't ibang klase ng tao. Sobrang diverse ng solo living PH Hub. Hindi porket solo living ka, introvert ka lang, extrovert ka lang, ambivert That's ka lang. true. Yes. Sobrang dami ibang personalities inside to the point na parang dun mo mas makikita yung beauty ng life. Like, hindi ka lang nakakulong dun sa personal space mo, makakakita ka rin ng iba't ibang experiences from other people. And isa rin sa pinaka-favorite ko is yung iba't ibang professions na nasa solo living PH Hub na, oh, for the first time makakamit ako ng doctor, for the first time makakamit ako lawyer, etc. Alam mo yun, parang sobrang ganda lang na hindi tayo, though pare-parehas tayo ng situation, pare-parehas tayo solo living, pero yung experiences, Yes. medyo unique somehow. Ayun. Ako Ayun. So, siguro, ay sige, go ahead, ikaw sige, muna. ikaw muna. Ikaw na muna, Mare. Ayun. Ako siguro, yung pinakagusto ko talaga sa community is yung openness din nila. And at the same time, para maging safe space yung community din. Hindi lang also si moderators or sila admins lang din yung nagwo-work on nun eh, but also the community. Kasi to be honest, hindi lahat nakikita din nila admins yung mga nangyayari. So, yung ibang community, may nakikita na sila na hindi nakikita ni admins, and at the same time, si admins may nakikita na hindi nakikita ni community. So, kumbaga, bigayan lang din. So, yun yung nakakatuwa din na na-maintain din yung kung anong merong culture and at the same time kung anong merong security si SLPH. Ay yung gusto ko kay SLPH din. And at some point din kapag may isang individual na need help or may share ko lang, ganun. Alam mo yun, ang daming gustong tumulong, willing to help. Tapos at the same time, kung may connection man lang tong individual, ipapasa ka nila sa kung saan puwedeng makatulong sa'yo. So yun, hindi lang kasi siya basta community, may mga profession din, ayun nga, lahat ng karamihan talaga sa community natin mga professionals din talaga na alam mo yun, yung may mga work talaga na makakatulong. Like for example, naalala ko, pwede ba magkaso sa ganito, may nag-post ng gano'n. And then may mga ibang law student or lawyer din na nag-comment na ganito. So, i-distract nila, ganyan. Tapos yung iba, in terms of HR naman, ganyan. Nakakatawa kasi yung ibang HR na nakakilala din sa akin na alam yung work ko, tinatag ako, tawa-tawa ako doon. Sabi ko, sige, ako lang to comment na ako. So parang, alam mo yun, alam nila kung saan sila magsisik ng help and the same time yung credibility mo din na ano din. So natutuwa naman ako na nakakatulong ako at least and at the same time, pinagkakatiwalaan yung skills and talent na meron ka. Ayan. Ikaw naman, ay, ano yung impact din sa'yo or nagugustuhan mo sa community? One thing I've noticed here is that SLPH Mm. is a community of opportunities. So I thought of that because first, I've seen many people step up to to establish sub-communities. Ayun. Kasi yun nga eh, yung mahirap na yung mamuhay ka mag-isa. And dahil alam mo na yun, danas mo na yun, gusto mo namang maibsan kahit papaano yung ano na yun, by finding your people or creating a safe space for people like us na yun nga mag-isa sa bahay or mag-isa na lang sa buhay and stuff. So SLP the SLPH community is a
community of opportunities because yun nga, it it allows people to create sub-communities, subcultures rather, na yung mga taong mahilig sa, meron silang preferences or interests, meron silang matatakbuhan. Or yun nga, kung merong may nangangailangan ng specific na tulong, let's say, home improvement, or, learning how to navigate things as a solo person, meron kang pwedeng matakbuhan din. It's also the SLPH community is also a community of opportunities because you get to you get to expand your network. You get to meet people. You get to hear their stories. You get to you get to gain wisdom from them as well. And at the same time, you get to have the opportunity to extend whatever help you can. So, maraming oportunidad na binubuksan ang SLPH community at patuloy na bubuksan para sa kung sino man yung nangangailangan ng tulong. So, nakakatuwa kasi nakita ko rin how this humble online community helped others build themselves up. So, thankful ako sa culture na na-establish natin. Thankful ako sa mga tao na set up to create sub-communities within our community para mas mas maibsan yung bigat tsaka yung lungkot ng pagiging mag-isa. So, madami. Madami akong pwedeng gamitin ng mga salita to describe the SLPH community. But I think the most fitting word to describe the community is, again, it's a community of opportunities. Iyak ka na, Hobbs. Sobrang touch sa mga words nyo, honestly. And kasi bawal Masabi niya na ba? Well, actually, guys, crying inside is normal. Hindi ka normal kung hindi ka nagka-cry inside. So, yeah. So, ayun. salamat din sa mga katuwang natin dito. Hindi lang yung mga nagsi-step up as admins, as facilitators, lahat ng kasama natin dito Mm-mm. sa SLPH hub. So, bawat isa may contribution, bawat isa may added value sa buhay nating lahat. And I hope that we get to continue cultivating this Yes, kind of yes. culture. Mhm. Ito palaging paulit-ulit kong sasabihin, sobrang grateful ko lalo na sa inyong tatlo ni Cox, bukod pa dun sa ating mga ibang admins because if not for you guys, SLPH, hindi magiging ganito yung community. Sabi ko nga, kung ako lang to, for sure baka dead na yung sobrang dead na yung community. Hello? Ako lang yung walang source of happiness, walang source of joy. Pero kasi ang ganda nung nangyari sa Yes. atin sa community natin. Kasi very organic yung growth. So, alam mo yun, dahil yung isa, they felt at home, they felt safe. So, may hatak na isa na hindi Oo, natin totoo. namamalayan. Unti-unti na siya lumalaki. Mm. Tapos, marami na rin yung mga nag-aalaga, nag-look after sa bawat isa. So, I think that's one of our best features, or Strength. one of our assets, I And should at say, the as an some online point community. din na isa sa gusto ko Mm. din, just to add, quality over quantity yung SLPH. Ay, yeah. So, we're not looking forward na, ay, maraming followers tong group. But, kahit ganito pa lang, and
I think it's continuing bigger pa din yung community natin. Hindi ganun biglaan. Pero quality naman siya kasi alam mo yun, salang-sala. Tapos kapag may i-call out, ayun, alam mo na, maraming ano din. Pero meron din mga disagreements din somehow na which is we are improving din naman, guys. Not just only the admins but also the others din na when kailan i-call out, kailan sisitahin or kailan, alam mo yun? Kaya ano din talaga. So, nakatulong din talaga yung community na kung paano makita yung mga mistakes din natin. But also not just only a mistake or petty things like that. Diba? So, That's true. I think it's yes. part of being a family. May dadaan na ganung bag. Lahat naman ng pamilya, lahat naman ng ano, oo. I mean, merong Mm-mm. mga disagreements, merong mga areas for improvement. Eh. But the good thing is that we Yes. don't stop growing, we don't stop learning, and hopefully we won't. Kasi again, wala eh, hindi posible tong growth, hindi posible tong genuine na connection na na-enjoy Yes, natin ngayon if exactly. not for And those then, things. Eh. ayun, ang masasabi ko sa community na, ayun, ituring yung bahay ang SLPH. Na hindi man siya physical, but social media siya to. Kahit na sabihin natin na nasa social media siya, di ba? Kasi apakalaki ng social media. May times na pwede pa rin tayo i-invade. Ayun. So, let us know din, ayun, hindi lang also the admins, but also may mga sub-admins din tayo from the other groups na pwede din yung lapitan na makakatulong din sa inyo. Ayan. Marami naman dyan na willing to listen and to help din as well, especially kapag may things na nearby lang dyan, ayan, or you need someone to talk to. May mga ganun kasi instances. So, yan. Open ang community na sa lahat ng bagay. Mapaano pa, huwag lang, Mm. yes. Malapit Wag lang natin pera, guys. i-office. At wag din mature. Ayan, at dahil diyan, sana marami na kayong natutuhan mula sa aming mga admons. But we also want to know you better. Magkakaroon kami ng another post kung saan pwede nyo rin i-share yung inyong mga fun facts about yourself. So, abangan nyo yun, guys, Yes. and sana mag-comment kayo sa post na yon. And another announcement siguro, no? 'Di ba? This is Solo Living PH Hub, podcast natin 'to. Hindi 'to podcast ng mga ad mods lang. Kaya excited kami to also learn about your stories and experiences. Meron kaming pinost sa Solo Living PH Hub page kung saan pwede rin kayong magsabi ng Yes. inyong mga kwento. Yes. Ayun. Yeah. Anong Actually, guys, kwento nyo? comment down Chika below nyo na for your yan. stories and maybe we can feature your stories. Pero may option kayo na maging anonymous pero most of it expected namin na anonymous. So, comment down below, guys. So, thank you. Thank you for tuning in sa ating podcast episode for today. And Once again, my name is Aid. and I am Erin. At kami ang mga admods ng SLPH Hub and we really had fun with you guys today. So we're looking forward to having you in our next episode. So again, thank you Yes. very much and see you Bye. next Thank you time. for listening. Bye bye.